Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Excuse me. Okay, pag-usapan ho natin itong si dating Senador Antonio Trillanes. Na kung saan ay may kumakalat hong balita. No, hindi lang ito klaruhin ho natin, hindi ho natin alam ho ito kung fake news ho or totoo. Kasi parang wala pang naglalabas ng malalaking mainstream media about ho dito sa balitang ito pero ang dami hong nagpapakalat ho na iba't ibang FB page. Alam naman natin pagka ganito sigurado mga DD-shit FB page yan. May kumakalat hong issue, mga post na kung saan ito raw ho si dating Senador Antonio Trillanes nilabasan ho ng arrest warrant galing ho sa Quezon City Court. Basahin ho natin ito. Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court laban kay dating Senador Antonio Trillanes dahil sa kasong false testimony. Putik si dating Senador Antonio Trillanes pa yung nagpapalabas ng false testimony. Naku po, Sus Mariosep. Ibay talaga sa kabilang kabo. Ito ay kaugnay ng reklamo ni Davao Representative Paulo Duterte matapos umano'y magbigay si Trillanes ng maling pahayag sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Ayon sa record ng korte, naghain na ng piyansa si Trillanes noong Hulyo 6, noong July 8 pa pala ito, upang makamit ang pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang susunod na proseso ng kaso. Ang insidenteng ito ay paalala na sa anumang antas ng pamumuno o posisyon, mahalaga ang pagiging tapat at maingat sa mga sinasabi sa harap ng publiko at sa loob ng mga formal na pagdinig. Ang katotohanan ay pundasyon ng tiwala at ng mamamayan ng kanilang leader. Ano pa pala ito? Nung Hulyo pa pala na ito? Naganap, nangyari. Bakit lang ngayon lang pumutok ito? Kung sakaling totoo man ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Sa bagay, Hulyo, busy yata tayo sa ano niya. Sa ibang naku, ito may pinakikita ho, mga kababayan, na may pinakikita ho na sa isang comment section ito na warrant order. Ayan ho, hindi lang ho natin alam kung legit ho yan. Ipinost lang ho sa social media. Ayan. Hindi lang ho natin alam kung ano yan, talagang legit ho, mga kababayan. Kasi, alam nyo naman dito, mga kababayan, sa social media, ang daming pages, pati mga AI. Ito kaya, totoo kaya ito? Totoo kaya ito? Ito kaya totoo? Pakinggan natin to, mga kababayan. Masampahan din kaya ng demanda si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang pahayag na ito? False, ano kaya ito? Information, pakinggan natin. Meron pa bang lalabas na arrest order ang ICC related to the drug war? Nako. Well, we're working on that, and but it's not gonna happen soon. But it will happen at some point. You know, we're looking at end of the year or early next year. Narinig niyo mga DD-shit. Hindi lang alam kung bago matapos ang taon or after ng taon. Pero mangyayari. Magaganap ang dapat maganap. Hindi nga lang alam kung kailan. Ako, naniniwala na ako. Bakit? Bakit hindi ako naniniwala na po pwedeng magkaroon ng warrant of arrest na namang ilabas ang ICC? Laban halimbawa kay Bato, halimbawa kay Bongo, halimbawa kay BP Sara. Yung pinakamatikas, yung pinakamataas, yung pinagtatanggol nila. Yung pinakarason dahilan kung ba't sila nagkakaganito ang kanilang mga utak. Nakakulong na Pwede ba yung si Digong nakakulong, tapos sila Bato, sila Bongo, sila BP Sara, hindi pwedeng mababaan ng warrant? Kung sakasakaling, totoo, may kinalaman ho sila sa war on drugs, extrajudicial killing.
Nangyari na kay Digong eh. Bakit di pwede mangyari sa inyo? Ibig sabihin, mas malakas pa kayo kay Digong. Tuloy natin. How many more are we looking at, Senator? At least 2, but probably 3. By the end of the year? By the end of the year or early next year. Oh. Pero iliwanagin ko, hindi po kasama si Sara Duterte dyan sa mga kinuha. Meron nga kasi... Dito ako natatawa nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Nililinaw ko lang, hindi kasama si VP Inday Sara Duterte rito. Baka technique lang ni... Baka technique lang ni Senador Antonio Trillanes yan para hindi makapagtago si VP kung sakasakali. No? Para hindi siya... Para yung isip niya maging kampante, walang darating. Tapos pag dumating yung 3 warrant, 2 to 3 warrants daw darating eh. After daw ng hearing ng September ni Digong eh. Kasi di ba magkaka-hearing si Digong September. After nun, siyempre magkakaroon ng linaw sa kaso. Meron daw bababaan. Kasi yung hearing na yun, may mga mababanggit na tao eh. So 2 to 3 warrants o pares daw ang ilalabas ng ICC. Oh, hindi daw kasama si VP Sara. Paano kung ganito? Breaking news! Warrant o pares ng ICC nilabas na para kay VP Inday Sara Duterte. Hulihin na, nauna, ngayon na. Paro na lang, no? Oh, tapos 2 warrant pa, nilabas din. Kay Bato at Bongo, pero tsaka na muna yan. Unahin si VP Inday Sara Duterte. Nauna, ngayon na, damputin na. Nauna, isakay na si Tuloy natin. Sortalo na naman yung mga DDS ito. Tuloy natin. Rumors na baka ma-implicate siya. No? So, this is still part of the original 5 that you mentioned last year? Yung 5 former Duterte officials? Mostly police. Oo, Yes, mostly yes. police officials. Some of them retired. Yeah. Same pa rin to. Opo. At diretso nyo na mga broadcaster ng ano ba yan? Ano bang programa ito? 1PH ba to? Sige, ano ba? Retired general ba? Ano po ba? Senador po ba ngayon? Kasi wala naman iba talagang pwedeng susunod dito kundi si Bato de la Rosa. Yun naman talaga pag aminin natin, pag sinabing may lalabas pang warrant of arrest, aminin natin, huwag tayo maglokohan. Ang unang naisip yung pangalan, Bato de la Rosa. Kasi presidente, gumawa ng war on drugs program. Inutos niya kanina sa PNP chief. Inutos naman ng PNP chief sa mga tao niya. Oh, wala naman eh. Si Bongo ba masasabi niyo walang kinalaman dito sa war on drugs, extrajudicial killing? Pero bawat interview, bawat picture, bawat si Bongo lagi nakatayo sa likod. Atarant. Alam niyo naman, di ba, from 2016, hindi pa yata si Digong presidente. Si Bongo, kaya naman naging nakilala yan dahil lagi nasa likod ng mga picture, laging pag in-interview, lagi nandun si Bongo sa likuran eh. Tapos sasabihin walang mga kinalaman, kataran. Sus Mario. Tuloy natin. Si Bongo is also in play. Naka pa. Suddenly he's in play now alongside, I guess, Senator Bato de la Rosa. No, Paymaster. Si Bongo was always there. Nako. Andun naman siya right from the get-go. Kaya pala si Bongo laging tahimik, di masyado nagagaganon, ano? No? Tahimik. Tahimik lang pero kinakabatutan. Kinakabatutan talaga eh. Tuloy natin. So, these arrest warrants that could potentially come out may also involve him. Yes, sana. That's what we're working on. Sana. That's 2 members of the Senate. That's 2 members of the Senate. Nako. Paano Yeah. kaya Although naisama na sila doon sa Quadcom, di ba? Oh. Implicated sila doon sa Quadcom investigation. But isn't there also immunity for the Senate? Wala. The Senate could provide them some protection, di ba? While in session. While I in think. session? While in session. While in session. Tama, sir? We'll see. Tignan ho natin kung kayang maka-seek sila ng protection doon. Nako. 2 senador daw yan. So, ibig sabihin, lumalabas parang coming soon na. Mababawasan ng 2 senador dyan sa Senate.
Baka mabigyan ng protection kasi natatandaan nyo, itong si Senador Chis Escudero, na asawa ni Hart, na ex ni Jericho Rosales. Hindi ko siya papayag ma-aresto si Bato de la Rosa sa loob ng Senate. Sabi mo kay General Torre yan. Ha? Sabi mo kay General Torre yan, Senador Chis Escudero. Bago ka magsasalita ng ganyan. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, mga kababayan. Bye-bye po.